ang liwanag, ang tinatanglaw sa inyong kabuuan at managano kayo sa kapayapaan ngayon at magpakailan. Sadyang malikot ang isip ng tao. At sa magkaspang niyang paningin ay naroroon ang kanyang paghatol. At sa isang mag-aaral ng simula na katulad nito, ay kinakailangan niya ang masusing pag-aaral upang matanggap ng kanyang sarili ang lahat ng nagaganap sa kanyang kapaligiran. At sa paksang inyong tinalakay sa mapalad na umagang ito, ay katotohanang malawak, malalim, at bilang kayo ay naririto sa malabay na sanga ng simulay ng espiritismo, ay nahanda na pag-aralan ang lahat. Kung bakit maselan din ang paksaing ito, sapagkat mayroon ng malilikot na kaisipang bumabalot upang ang isang kalagayang mayroon siya ng dalawang kasarian sa isang katawang lamangan. Ay naroroon siya sa pagtatanong at pag-aalinlangan. Mga kapatid, sa maraming pagtunghay sa mapalad na umagang ito, ay nauunawaan ninyo kung bakit nabibilanggo ang isang kaluluwa sa isang katawang laman, na kung bakit nagkakaroon at nabibilanggo sa katawang ng isang lalaki o ng babae man, ay sapagkat kinakailangan niya ang maraming pag-aaral at katotohanang ang tao ay meron ng malayang kalooban upang kanyang tunguhin at piliin ang buhay na kanyang tinatahak sa kasalukuyang ito. Ito ang tinatawag na libre albedrío, na ang tao ay meron ng kalayaan, malayang kalooban. Dahil dito'y
ang kabuhayang kanyang nilalakaran ay kinakailangan niyang panagumpayan. Naroroon man siya sa kapinsalaan ng laman o ng ano pa man sa kanyang katayuan. At kung ang tao ay mayroon ng batas na sinusunod sa kapatagan ng lupa at katotohanan ng winikari ninyo sa inyong kalagitnaan na ang batas ng Diyos ay hindi nababago. At kung sa isang kalagay ay nagkakasala ang isang kaluluwa sapagkat siya ay nakakulong sa isang katawang lalaki at siya ay mayroon ng damdamin ng isang babae. At habang siya ay nakikipamuhay sa kapatagan ng lupa at doon ay nararamdaman niya sa kanyang sarili ang paninibigho kung bakit siya ay naroroon sa ganyang kalagayan, ay meron siya o nakapaloob siya sa batas ng karma. At kung siya ay pumili ng ganitong kalagayan, ay kinakailangan niya ang pagbabayad matalino. Na kinakailangan niyang pag-aralan ang lipunang kanyang ginagalawan kung ito nga ay naaayon sa batas ng tao at higit sa batas ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nilikha ang isang lalaki at hinugot sa kanyang tadyang upang ito ay maging isang babae na nangangahulugang ang dalawang kalagayan o ang dalawang kaluluwang ito ay magsasandugo upang maganap ang tungkuling maisasakatuparan ng kanilang mga kaluluwa. Alam kong naunawaan ninyo ang bagay na ito sapagkat matagal ng panahon sa inyo ay inilahad ang mga bagay na iyan. Kung ang pag-ibig ay naroroon nga ang pagbibigay at paghahandog ng kanyang kabuuan, ang pag-ibig ay sadyang inilaan ng Diyos upang kanyang maramdamang siya ay hindi nag-iisa. Siya ay kinakailangang magmahal hindi lamang ng kanyang angkang kinibibilangan, kundi ng lahat at bawat isa. Ngunit kung ang kaluluwa ay napaiibig sa katulad niya isang lalaki o ng isang babae, ay kinakailangan niya ang maraming pag-iisip na kung ito nga ba ay magiging karapat-dapat sa lipunan na kanyang ginagalawan at kung siya nga ba ay nakalalabag sa maraming batas
na inilagda sa kapatagan ng lupa. Batas ng moral na kinakailangang maunawaan ng tao. At kung ang isang kaluluwa naman sa kanyang sarili ay nakapag-iisip na baguhin ang kanyang katawang lamang ibinigay ng Diyos. Nakapaloob ito sa batas ng pagkawasak. Mga kapatid, malawak ang batas na ito na hindi lamang sa kalikasan, sapagkat ang katawang laman ng tao ay isang biyaya at banal na inihandog upang magamit ng isang espiritu sa kanyang pakikitalan sa lupa. Kapag hindi ninyo natanggap sa inyong sarili na ito ay biyaya ng Diyos, ay winawasak ninyo ang bawat sangkaping ibinigay sa inyo ng ating nilikha. Katotohanan, mga kapatid, nasa kasalukuyang panahon ay talamak at nagiging sakit sa lipunang inyong ginagalawan ay sapagkat tulad ito ng isang sakit na nakahahawa. Ngunit ito ay pag-aaral ninyo, mga tao, upang makita ninyo ang katunayan na kayo ay anak ng Diyos, na hindi kailanman kayo pinarusahan sapagkat kinakailangan ninyong ibigay ang lahat ng inyong lakas at kakayahan sa lipunang inyong kinabibilangan, sapagkat ang higit na mahalaga ay mapaunlad ninyo ang espiritong inyong ginagamit, ang inyong espiritong naghihintay na maalpasan ang bawat negatibong alitiktiking nakapalibot sa sandaigdigang ito. Mahalaga pa ba ang pagbabagong anyo ng katawang laman? O ang mahalagay ang kayamanang magpapabago sa pananaw ng inyong mga kaluluwa? Magsuri kayo, mga kapatid. Hinihintay ng kabatlayaan ang inyong mga pagtugon. Hinihintay ang inyong mga paggalaw. Hinihintay ang inyong mga paghakbang. Sa katotohanan na ang bawat nagaganap sa inyong kapaligiran
ay pangangailangan ng inyong mga kaluluwa upang himay-himayin ang pinakauga upang ito ay umusbong sa inyong kaluluwa ang tunay na inyong layunin ng inyong pagkabulusok sa lupang ito. Kinakailangan ninyong makita ang pag-unlad, hindi lamang ang pag-unlad ng inyong kapaligiran, kundi ang pag-unlad sa inyong mga nasasakupan, pag-unlad sa inyong mga nagagawa, sa kaisipan, sa damdamin, at sa kalooban. Nais kong sa mapalad na umagang ito ay magkaroon kayo ng pagsasang-usapan sa maraming mga bagay na higit na mahalaga na papaksain ninyo sa kalagitnaan ito. Sapagkat sa katotohanan ay sa pagtunghay ko sa inyong kalagitnaan ay marami ang nalilito. Marami ang nag-aagam-agam. Sapagkat sa bawat paksain na inyong ibibigay ay kinakailangan iisa lamang. At kayo na mga nakikinig ay hahanapan ko ng partisipasyon sa mga paksaing inilalahad sa inyong kalagitnaan. Sapagkat ito ay makatutulong sa inyong mga sarili upang maunawaan ang maraming mga bagay na nagiging sagabal at o pag-aalinlangan ninyo sa buhay na inyong nilalakaran. Katotohanan mga kapatid, marami sa inyong kapaligiran nagaganap ang humahantong sa maraming pagkasira. Hindi lamang ng isang katauhan, kundi sa daigdigang inyong ginagalawan. Kung kaya't ang masusing pag-aaral at pagkaunawa ang sa inyo ay aking ibinibigay at hinahanap. Lawakan ninyo ang pagtunghay sa banal na aklat ng panahon o sa mga aklat ng inyong mga kapatid na nagbigay pala upang maunawaan ninyo ang simulaing inyong tinataguyod sa malabay na sangang ito ng Espiritismo. Ito sa inyo'y aking niiwan na sana'y sa bawat panahon na katulad nito ay naroroon ang katahimikan, naroroon ang kababaan, naroroon ang pagsisikap ninyo na matutuhan ang maraming karunungan na sa inyo ay ibibigay. Sa
sa mahal na Pangulo ng lunduyang ito. Nawa ay nakita mo ang kakulangan kung paano natin maisasaayos ang mga gawaing katulad nito. Sa'yo pa rin ipupukol ang bigat ng tungkulin sapagkat ito ay pangkalahatang gawain sa araw na ito. Mga kapatid, kinakailangan natin ang kaayusan na kung paanong sa bawat paksain at sa paksa inyong ibinigay ay mahalaga ang kaayusan, hindi lamang ng katawang laman, kundi sa lahat ng pagkakataon. Maging mapayapa kayo, mga kapatid. Muli, ang liwanag at kapayapaan ang sa inyo'y ibinibigay ko ngayon at magpakailanman. Paalam. Ang patnubay ng lunduyang ito. Antonio de Padua.